Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kadam, Malaysia in 1993. Hey, so again, good morning, DXN family. Like yesterday, nagkita-kita kami ng mga taga DXN North. And now it's again, once again, nandito na naman tayo, opportunity to be together. Usap tayo sa mga health issues. The doctor is in. Like always, it's always a pleasure and a privilege for me to be part of our activities. Sana lahat tayo ay feeling well, feeling good. Kasi ang mga restrictions po natin is all going down. Sabi nga, we are at the tail end of our pandemic and hopefully going into the new normal. So tayo lahat ba ay handa na? Tayo ba ay, sabi nga natin, physically fit para tayo ay magtuloy-tuloy na sa ating bagong normal? Again, sabi ko nga sa inyo, it's a pleasure and a privilege. I welcome everyone sa ating topic yan. At ang maganda po nga ito, sabi ng ating host kanina, kaya lang hindi ko na ako kakantahin kasi hindi ako kumakanta. Hindi ganun kalakas ang loob ko. It takes a man and a woman kasi pag-usapan po natin is yung mga health issues pertaining to the male and female gender. Ano? Meron ba pagkakaiba? Alin ba ang mas healthy? Kadalasan yan ang isang minsan na controversial question eh. Sino ba ang mas magaling? Yung si lalaki o si babae? Or sino ba ang mas mahaba ang buhay? Si lalaki o si babae? Or sino ang mas malusog at mas maganda ang potential for health? Ang lalaki ba o babae? At sino ba ang mas maraming sakit? Si lalaki ba o si babae? So these are the things and these are the issues that probably we will try to address today. At may mga ibang mga specific concerns. At syempre, of course, may mga products tayo na pwedeng pangtulong sa lalaki at saka sa babae at the same time. So, stay on as we go on with our presentation. Sige po, without further ado, umpisa na po tayo. So, ang topic po natin is men and women's health. Yan. So, pag sinabi po men and women's health, yung healthy lifestyle, ito po ay critical sa ating physical and mental well-being. Ano? So, kailangan matutuhan natin to whether tayo ay lalaki o babae to be in control of our health. Maaring may pagkakaiba po ang kalusugan ng lalaki at saka babae in some ways. Pero sabi nga natin, ang definition po ng WHO pertaining to health, sabi niya, it is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So dito natin makikita kung paano mag-fit in ang lalaki at babae sa ganitong definition ng kalusugan based on the WHO definition. So ano ba yung kaibahan between men and women in terms of mortality and health dimensions of the morbidity process? Ibig sabihin, yung pong mortality is yung haba o yung sino yung mas madaling mamatay or sino yung mas madaling magkasakit or sino yung mas matagal mamatay at sino yung mas matagal magkasakit. So ito po yung difference. Una, men do better in measured performance of function or functioning. Women have more problems performing instrumental activities of daily living. Kung minsan kasi yung pagiging more meticulous at saka more efficient ng mga lalaki sa mga measured performance, kasi kadalasan po ng mga ganitong trabaho, kagaya ng mga engineering work, calculating work, kadalasan po yan nasa lalaki. Pero nowadays, although sabi nga natin, maramihan ang mga kababaihan is more geared towards those who are medyo mga artistic at ganyan. Pero pagdating sa efficiency, accuracy ng mga measurements, may mga babae na rin po na nag-excel. But in general, men do better. Now, men also tend to have more cardiovascular disease.
bakit po ang mga sakit sa puso kadalasan sa lalaki? Well, mamaya siguro makita natin as we go on. Pero sa mga babae daw, mas marami ang inflammatory related diseases. Siguro po, ito ay will have something to do with their hormones, maging sa lalaki, maging sa physical activities, at saka sa capacity ng lalaki to handle stress. Men tend to have more hypertension. Ang mga kababayan naman ay tendency sila mas mataas yung mga lipids, yung mga cholesterol because siguro depende rin to sa mga food preferences. Siguro karamihan ng mga babae, sila yung mga nagluluto talaga, although there are also some men who cook. Pero kasi karamihan ng mga babae, sila yung nagkukook, sila yung nagmamarket. So, pagdating sa pagkain, siguro sila yung mas may access. So, bakit ka ang mga babae? Mas matataas ang mga cholesterol at saka ang mga triglycerides. Now, men live shorter but healthier lives. Parang ano siya, no? Parang contradicting, no? Maigsi ang buhay pero mas malusog ang mga lalaki compared sa mga babae. Pero women live longer lives but in worse health. Ibig sabihin po, mas mahaba talaga ang buhay ng mga babae kahit sila ay hindi gaanong healthy. Siguro dahil may mga ibang factors ang mga lalaki ay more on the aggressive side. Mga lalaki medyo mahilig sa mga dangerous activities, cycling, ganyan, at saka ibang mga adventurous activities. That's why kahit healthy sila, mas maigsi ang buhay nila. Now, ito yung morbidity process. Mag-umpisa tayo sa tinatawag nating physiological deterioration. Yan, pagka yung ating mga function. Pag sinabi yung physiologic, ibig sabihin ito yung function ng ating katawan. So pag yung function ng katawan natin nag-uumpisa ng humina, mag-deteriorate, then papasok na tayo sa disease condition. Diyan na papasok yung mga sakit natin. Kasi kadalasan, kung titingnan natin yan, itong stage ng morbidity na to na process, ay kasama ito sa ating pag-progress in age chronologically. Habang nagkakaedad po tayo, unti-unting dumadating sa atin. Pag bata tayo, yung deterioration ng ating physiologic process, halos hindi mo maramdaman yan. Kasi ang bata parang hindi magkakasakit, parang walang katapusan ng buhay, walang kamatayan. So talagang trabaho, laro, lahat sila. Pero once you mature in age, then papasok na yung mga disease conditions kasi humihina na yung function ng katawan. And then, pagka talagang habang nagkakaedad tayo at hindi na pangalagaan ang kalusugan from the start, then yung frailty, yung paghina at saka disability, at saka yung loss of function, yung iba napaparalyze na, yung iba lumalabo ang mata, yung iba bedridden na. And then, of course, after that, death. So, ganyan po yung proseso. Kaya dito pa lang sa physiological deterioration, dapat dito pa lang medyo nag-aalalay na tayo. Huwag natin antayin yung disease condition. That's why tayo po sa DXN, we dwell more on the prevention rather than cure. Okay? So ito po yung men's health risk. Ito daw po yung obserbasyon nila sa mga lalaki. So heart disease. Usually daw 65 and over, more than 39% have heart disease compared to 27% sa mga babae in the same age group. So kasi ang dahilan daw po dito, yung mga babae po, ang kanilang katawan ay apple shape. So pag sila po ay nagkaroon ng gain ng weight, ang load po o yung kanilang taba naglaland sa mga hips at saka sa mga hita, sa thighs. Ang lalaki naman put weighs more on the middle. Ito po yung sa tiyan, abdomen. So ito pong ganitong body fat o tinatag na visceral fat, mas malakas po ito na risk factor para sa sakit sa puso. Kaya siguro, men have more incidence of heart disease. At saka mga lalaki po, walang protection ng estrogen. Unlike mga kababaihan, meron po silang estrogen habang hindi sila nagme-menopause. That's why, pagdating lang ng menopause, doon lang nagkakaroon ng risk at tumataas ang risk ng kababaihan for heart disease. Okay, so take note. So, Parkinson's disease. So, itong neurological disease na to affects 50% more ng men than women. Ibig sabihin, mas madaling mag-ulyanin ang mga lalaki kaysa sa mga babae.
Ito daw ang dahilan is because yung estrogen daw ay may protection sa neurological function ng mga kababaihan. Yun po yung kagandahan sa kanila. At ito pong mga presence ng estrogen na to ay merong mga tinatawag na protection para sa ating sa mga tawag dito sa deterioration ng ating brain. So hindi po siya madaling mag-deteriorate. Unlike sa mga lalaki, wala po tayong protection na ganyan. Kaya yung mga free radicals na nakakasira ng ating neurons o yung brain cells, mas mabilis. Yung tinatawag ng mga plaques, ayan po yung problema sa mga Alzheimer's and then Parkinson's, yung deterioration at saka pagkasira ng brain cells, mas less ang protection natin because we do not have estrogen. Now, ang mga lalaki din po is more at risk na autism, yan, kidney stones, at saka pancreatitis, siguro sa pancreatitis dahil sa alcohol intake. At saka it follows, karamihan ng mga lalaki mas malakas kumain kaysa sa mga babae. Now, women's health risk. Ang mga babae daw, about 55,000 more women have strokes than men in the US each year. So sa US, ganyan ang statistics. Most likely, pareho din lang sa atin yan. So ano yung factors po? Ito po yung problema, yung static na na estrogen. Yung estrogen daw po kasi ang problema pagdating sa mga strokes. Why? Meron pong shifting levels. Ang mga kababaihan po kasi minsan yung estrogen la tataas, bababa, tataas, bababa. Kaya ito po yung nagkakos ng mga strokes kasi prone sila sa mga blood clots. Lalong-lalo na po yung mga kababaihan na gumagamit ng contraceptive pills. Kasi minsan iba-iba yung level ng estrogen. So mas prone ang mga kababaihan sa strokes because this estrogen can cause blood clots in our system. Again, osteoporosis. So mas prone ang kababaihan sa osteoporosis. Although sabi nga, kasi isang dahilan, mas maliit po ang structure ng bone ng mga babae. Maninipis at maliliit ang bones nila. Although sabi nga nila, mayroong protection sa bone yung estrogen. Pero once dumating na po yung menopause, then yan na po mas magkakaroon ng danger ng osteoporosis. So sabi nga, nearly 50% of women over 50 will break a bone because of osteoporosis. Ano yung mga karamihan pa na rin sa babae? Migraine, Alzheimer's, urinary tract infection, tsaka multiple sclerosis. So, ganun din po, maaaring ito is interrelated because of the female hormone. Now, ano po yung pwede nating gawing tulong? Kasi nakita natin, kakaiba ang mga disease, yung mga predisposition ng mga lalaki. Yung mga lalaki, mas maraming problema sa sakit sa puso, at saka marami siguro sila mga physical activities. So, ito po, titingnan natin, ano yung mga products natin na pwede nating ibigay para ma-address ito, mga tinatawag nating risk factors for men and for women para maging mas maganda ang pag-aalaga natin ng kalusugan. Well, one of the products po natin that we have sa atin sa DXN Arsenal is our potency. So yung DXN potency po, ito po ay merong 9 pure herbs. Ang laman po niyan ay yung tongkat ali, Butea superba. Meron din po siyang Ganoderma, may cordyceps, may black pepper, may celery, may green tea, root of lalang, at saka yung stem of kayo sekang. Ito yung makikita niyo mamaya, i-jot down natin isa-isa in passing yung mga active ingredients. So ito yung mga 9 herbs niya. Okay, so tongkat ali or Euricoma longifolia. Ayan po yung scientific name niya. Ito po ay native in Southeast Asia at ito po yung mga traditional uses niya sa mga Asian countries. Mostly for treatment of malaria infections. Pwede rin siya sa fever, pero mas popular siya for male infertility and erectile dysfunction or kung tawagin nila ED. Yan. Now, ang mga health benefits po ng tongkat ali, nanggagaling ito from almost all parts of the plant. Merong sa dahon, merong sa roots. So, nandyan po yung mga
active ingredients niya na nakakatulong sa ating kalusugan. So ito po yung laman ng ating ating potency. Yan, itong health benefit ng ating tongkat ali. Now, isa dito po is yung nakakapagpaganda siya ng testosterone levels. Makakatulong po yan lalong-lalo na sa mga merong male infertility, yung mga kalalakihan po na gusto mag-improve ang fertility nila. There are studies na pinakita po na yan, yung level ng hormone, nag-improve po siya. Over 90% of participants ay nung gumamit ng tongkat ali, na-boost po at tumaas yung kanilang male hormones, yung tinatawag nating testosterone, at may nakitang improvement ng motility ng sperm cells at saka yung concentration. Kasi kuminsan isa sa mga problema sa kalalakihan ay yung kulang yung motility ng sperm cells at saka kukonti ang kanyang volume. Kasi para magkaroon ng fertilization, although isang sperm cell lang ang required, mabilis pong mamatay ang sperm pagdating sa female genital organ. So out of the millions of sperm, isa lang yung nakakalusot. Kaya importante po yung mataas ang sperm count at saka magandang motility. Natutulungan po ng ating tongkat ali yan. Ano pa? Ito po is another study which shows na nag-improve yung motility ng sperm cells at saka yung volume, yung dami ng sperm. Okay? Ito pa maganda. Ang tongkat ali, hindi lang po para sa reproduction, but it also improves yung mood natin, yung anxiety. Nakikita natin, nakakapagpasigla siya, nakakapagpaganda ng ating pakiramdam. So nakita po sa study na to na significantly lesser ang stress, anger at saka tension ng mga taong gumamit ng tongkat ali. This is a study conducted in 63 adults. Ang ginamit ay 200 milligrams ng tongkat ali. So ibig sabihin, when we take in itong potency nito because of tongkat ali in it, nakakatulong po ito makamodify na ating mood. Kung kayo madaling ma-stress, kasi alam niyo po kung minsan, isa sa mga factors yan sa kalalakihan kung bakit daw mas madalas ang high blood sa kalalakihan kasi madali silang ma-stress. Ang mga lalaki po kasi walang outlet, hindi gaya ng babae. Pag na-stress, iiyak lang yan ang iiyak, okay na. Tsaka mga babae pa pagka may stress, meron silang magandang outlet. Kaya maraming marites. Madali silang magkwentuhan. Nare-relieve yung stress at tension nila because pag na-ventilate na po nila yung galit nila, yung sama ng loob nila, somehow nakaka-relax sila. Ang mga lalaki po, usually they keep it to themselves. Kaya yan. So maganda pong pang-relieve ng stress ang ating potency because of tongkat ali. Pinagaganda rin po niya yung body composition natin. If you want to have an athletic-like body, nakakatulong po yung mga active ingredients na ito. Yung mga tinatawag na casimonoids, uricomycites, at saka itong mga lactones na to na nandun sa ating tongkat ali. Pagka ginagamit po yan, they found out in studies, nakakatulong po ito mag-improve yung ating muscular strength at saka maski yung ating muscular mass. Kaya nagiging, sabi nga nila, pwede ito pagka ikaw ay gusto mo medyo maging hunk ng konti ang iyong itsura, exercise, and then pwede mo isabay itong potency because tongkat ali can improve your body composition. So dosage-wise, ang suggestion po is around 2 to 400 milligrams per day for most adults. Yun nga lang, sa kababaihan, hindi natin siya nire-recommend kasi mostly ito ay panglalaki. At ito namang isa pang laman ng ating potency is yung Bottea superba. Well, ito ay parang katulong din ng tongkat ali, no? Ito po yung mga active ingredients niya, may mga butesperine A and B, midicarpine, at saka ito pang mga puritin na to, no? Prunetin na to. Okay. Sila yung mga isoflavones o para mga flavonoids, para mga antioxidants din po yan. Now, anong nagagawa nito sa ating katawan? So, may nakita sila mga studies na it enhances penile erection. So, dun sa mga merong erectile dysfunction, although this study is based on animal studies. Okay, so ito isa nakita nila na nakakatulong. Bakit? Kasi po,
isa sa mga problema sa kalalakihan, lalo na kung meron tayong mga diabetes, umiinom tayo ng gamot for hypertension, may mga gamot po na ganyan na nakakakos ng erectile dysfunction. So nakita nila to, itong study na to, mga diabetic rats po, kaya merong erectile dysfunction, nung binigyan nila nitong itong Butea na to, Butea superba, na-enhance yung penile erection. So nakakatulong din po sa male fertility at saka erectile dysfunction. Again, yung Butea po also complements yung ating tongkat ali in improving sperm count. Ito pong study na to shows na 16% nung gumamit ay merong significant increase ng sperm count. Okay? Again, this is another study para ipakita yung kagandahan ng superba, Butea superba, yung hyperandrogenemia. Ibig sabihin, tumataas yung androgens, yung ating testosterone, yung hormones ng lalaki. At the same time, it also yung erectile dysfunction na study, it also parang binibigyan niya ng additional stress dito sa study na to. Okay, so dosage-wise, pagka daw over 100 milligrams, do not take more than 1,000 milligrams per day. Pero yung atin naman po sa atin sa potency ay hindi naman siya gaanong kataasan. So for clinical trials, ito yung ginawa nila, nag-umpisa sila sa 200 milligrams per day and then pwedeng itaas mo hanggang 400 milligrams a day to enhance daw yung body healthiness and enhance more sexual capacity. Okay? Now, maganda rin po siya kasi meron po siyang mga antioxidants, yung mga flavonoids na sinasabi kanina. So, ano maganda po dito? Una-una, it can help prevent chronic inflammation. Ano ba yung mga chronic inflammation na yan? So, pag chronic inflammation po yan, associated po yan sa mga cardiovascular disease, cancer, sa mga diabetes na yan. So, nakakatulong po yung Butea natin, superba, sa mga pagpigil din ng chronic inflammation. At the same time, meron siyang pang-control din ng cancer because it has antioxidants. Pwede rin tayong maprotektahan yan sa oxidative damage or tinatawag na oxidative stress. Now, kapareho din po yan ng green tea, which is also a good source of antioxidant. At the same time, ito pong green tea, i-add ko lang po, we don't have it in our slides. Ang green tea po ay may mga flavonoids ito na magandang panglaban din sa COVID virus. Yung flavantriols at saka anthocyanidins, meron po sa green tea yan. So, yung pong mga components na to ng green tea, pagka po iniinom natin, yung pong flavonoids nito, yung active ingredient niya, naapektuhan po yung COVID virus, yung tinatawag na protease o yung enzyme ng COVID para ito ay dumami sa ating katawan. Pag naapektuhan po ng mga flavonoids ng green tea yan, hindi na po dumadami yung COVID sa ating katawan. So yung ating pong potency, hindi lang po para enhance yung male features natin, kundi hindi lang pati pang-protection natin sa mga chronic diseases like cancer at saka yung mga sakit sa puso, hypertension, at maganda rin po siya protection for yung pandemic natin. So although we are at the tail end of this pandemic, maganda pa rin po na malaman natin na as we take these supplements, hindi lamang po ini-enhance yung male health natin, but at the same time, may protection tayo dito sa pandemic, although we are at the tail end. Okay? Ito pa, isang maganda sa green tea naman to. Nagre-reduce siya ng bad breath. May mga catechin siya. Maganda siya panglaban sa Streptococcus mutans. Ito po yung bacteria sa bibig natin that causes tooth decay and bad breath. So, iyan po yung kagandahan as we take your potency. Hindi lang po na-enhance yung male qualities natin, yung ating sexual capacity, kundi pati yung itsura ng ating katawan, sabi nga physical posture natin, at may protection pa rin po tayo because of its ingredients. Kasama po yung green tea na yan sa ating potency. Also, it's very good in lowering down your blood sugar. So, ito yung mga studies sa Japan. Pinakita na who drank most of green tea, mga 42% nag-lower risk ng type 2 diabetes. So, may prevention ka at may pangtulong ka if you have diabetes already.
pwede pong isabay nyo itong mga supplement na to. So kung titingnan po natin, para sa kalusugan ng kalalakihan, maganda pa rin natin inumin itong potency because of so many good herbal ingredients na nandyan. Next slide. It also helps prevent cardiovascular disease. Sa lalaki, ito po yung very prominent, yung mga sakit sa puso, hypertension. So, bilang sa mga kalalakihan, dahil tayo ay prone sa mga ganitong problema, then we can also take refuge dito sa ating potency para matulungan po na yung ating pagkakasakit sa puso at saka pagtaas ng blood pressure, kung wala pa, mapigilan po o maiwasan natin. Okay? It also helps you lose weight. So itong green tea na nasa potency natin, it can help us improve yung ating tinatawag na body fat, mabawasan yung body fat. Meron po siyang tinatawag, ang green tea po kasi is known for its fat burning effect. So maganda po yan pang tunaw ng mga taba. And then also it improves also your metabolism. Yan. Now, ano pang component ng ating potency? Meron po siyang black pepper. So isipin mo, paminta lang yan. Ginagamit natin araw-araw yan. Pero kung titingnan niyo po, napakadami pong mga magandang benefit ang black pepper. Mataas po ang antioxidant level niya. So ibig sabihin, panglaban po tayo dun sa mga free radicals na nanggagaling sa iba't ibang source. Pollution, cigarette smoke, ultraviolet rays. So ang maganda rin po dito, yung free radicals na to, meron po siyang pampigil ng mga tinatawag na inflammatory process. And it also prevents premature aging. So sa black pepper, in our potency, you have an additional benefit para sa mga problema natin sa free radicals. And also, dahil siya ay antioxidant, meron siyang benefit in terms of chronic inflammation, yung mga pangmatagalang sakit, kagaya ng rheuma, sakit sa puso, diabetes, saka cancer. Kasi lahat po na itong mga sakit na to na pangmatagalan, sila po ay inflammatory in nature. So kailangan natin ng paminta kasama dun sa ating potency that can help prevent yung mga inflammatory process sa ating katawan. So yan po yung mga benefits natin, and even study shows na ito pong pepperin, ito po yung laman ng paminta natin, nakakatulong din po siyang makapigil at bawas o makaiwas ng konti sa asthma at saka sa mga seasonal allergies. Okay? Then maganda rin po ang benefits niya for our brain. Nakikita po dito yung tinatawag na amyloid plaques. Ito pong amyloid plaques, yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng Alzheimer. So napipigilan po yan ng mga paminta. So maganda po for brain health ang ating paminta, which is in our potency. Kaya nga po kung titingnan nyo, pag ginapin natin yung potency, marami itong benepisyo sa ating katawan dahil tulong-tulong po itong 9 herbs na to para pagandahin yung ating kalusugan. It also improves blood sugar level. Problema din po sa mga kalalakihan yan. It also helps lower down cholesterol levels. Okay? At meron din po siyang cancer-fighting property kasi antioxidant siya. Okay? So ito po yung mga benefits ng black pepper: boost absorption of nutrients, promote gut health, offers pain relief, and reduces appetite. So kung ayaw nyo daw masyadong ganahan kumain, magpaminta tayo. Pero yan po nakasama sa ating sa ating potency. Yan. Now, celery also is a component of our potency. Maganda rin po ang kanyang benefits kasi meron siyang anti-inflammatory benefit. Maganda rin po dahil meron siyang vitamin K, so pinipigilan po niya yung mga bleeding na problema. It also helps lower down blood pressure at saka dahil po maraming fiber ang ating celery, nakakatulong po itong makapagpapayat kasi nakakapagpalinis po siya ng ating bituka. So maganda po ito para sa ating tinatawag na intestinal or gastrointestinal health. Nakakatulong po yung celery na yan. Well, gusto ko lang makita natin, kaya ako dinidiscuss isa-isa to kasi para makita natin yung kabuuan ng benefit ng ating potency. So, yan po yung mga benefits ng celery. Maganda rin po siya pang-relieve ng stress. Okay?
So maganda rin po siya anti-cancer dahil po siya ay antioxidant din. At meron siyang tinatawag na quercetin. Ang quercetin po is a very strong antioxidant. Ito po ay flavonoids na nakikita mo na ang quercetin po ay common din sa yung green tea, sa mga grape seeds, sa mga grape skin, sa mga berries, yan. Nakikita rin po ang quercetin dyan. Ang quercetin po ay napalakas na antioxidant, kaya maganda rin po siya panglaban sa cancer. So nasa celery po yan, which is also in our potency. So ito po yung mga additional health benefits. Marami po siyang tinatawag na vitamins and minerals. So nandyan yung iron and zinc. At may mga good fatty acids tayo dyan. So kompleto po siya. So yung regular na pag-inom natin ng celery o pagkain natin ng celery, ay meron siyang talagang kabuuang benepisyo sa ating kalusugan in terms also of nutrition, and they found out na ito ay nakaka-reduce din ng symptoms ng asthma. Okay. So lahat po yan nandun sa ating potency. Ito pa yung, yan, celery po yan. Ito po yung kanyang itsura. So maganda rin ang celery sa ating dental health. Okay. So, marami siyang flavonoids, yun po yung mga antioxidants sa ating celery. So, we'll go forward. Ito po, isa pang kasama natin is yung Cogon grass. Well, siguro sa atin, parang sabi niya, pagkain lang ng baka yan, yung Cogon grass, ano? Pero marami din po siya mga benefits na makukuha natin. Traditionally, dati ginagamit po yan to treat urinary tract infection, fever, at saka po yung dehydration. Maganda rin po siya pang control ng mga bleeding. At saka astringent, panglinis, at saka para pampababa ng lagnat. Okay. So anong medical benefit ng ating pugon? Maganda po siya pang control ng infection ng Staphylococcus aureus. Ito po yung yung pagka nagkakapigsa kayo, ito po yung bacteria na nagkukos ng pigsa. At saka ito po yung nagkukos ng diarrhea, yung Bacillus dysentery. So, maganda po yung Cogon grass kasi naalala ko nung araw, pag nag-LBM ka, yung mga matatanda, papakulo lang sila ng Cogon grass, papainom sa'yo, kasi maganda po siya for diarrhea. Okay, maganda rin po siya panlaban sa mga virus infection at meron din pong anti-cancer activity. Okay. O ito po yung isa pang component natin o yung tinatawag na sapanwood. Nandyan din po yan sa ating potency. So ano yung ginagawa nitong sapanwood? Maganda siyang pang-improve ng blood circulation, maganda siyang pang-improve o panglaban sa pulmonary infection at saka maganda po siya sa mga back pains at saka muscle pains. Okay. So yun po yung ating benefit sa ating potency. So hindi lang po ito para sa male fertility enhancement saka sa male sexual enhancement. Pero kung titingnan po natin, pag irregular po natin ang pag-inom ng ating potency, yung kabuuan po ng kalusugan, lalong-lalo na sa pangkalalakihan po ay matutulungan po ito in terms of prevention of cardiovascular disease, prevention of cancer, improvement ng ating physical stature, yung pagbabawas po ng ating timbang, matulong mapigilan ng obesity, and of course, yung mga iba pang mga tinatawag nating chronic inflammatory diseases na associated sa ating kalusugan, yung mga mahabang mga sakit, Alzheimer, protection ng ating brain. And of course, pagka meron tayong mga stress, may anxiety, nakakatulong din itong potency natin to help relieve yung stress at saka yung anxious mga situations natin. Now, punta naman po tayo pang tulong sa mga kababaihan, which is also pwede rin naman sa kalalakihan. Ito yung ating Morinda citrophilia or better known as noni. Yan. So, kung titignan po natin, marami din pong benefits ito at marami pong tawag sa kanya. Maganda po ito for mga tinatawag na fertility sa kababaihan. Maganda rin po siya tinatawag ng mga hormonal benefits sa ating kababaihan. So, it is known as, ito po yung mga iba-ibang tawag sa kanya. Pinaka-familiar po tayo dito is yung noni.
Morinda ang tawag sa kanya. So these are the different names wherein it is called. Ang kanyang scientific name po is Morinda citrifolia. Okay? Now, ito po yung mga benefits niya. Gusto ko mamaya i-jot down ng konti o i-itemize ng konti. Ito yung mga ingredients ng ating noni. May mga amino acids siya. Again, may flavonoids. Ibig sabihin, pag may mga flavonoids yan, may mga antioxidants yan. Triterpenoids, ito po ay very familiar tayo dyan kasi ang ating Ganoderma may mga triterpenoids din. It contains sterols, at meron ding chlorophyll. May coumarin derivative. Ang coumarin po natin ay nakakatulong po ito para hindi magbuo-buo yung ating mga dugo. At may mga vitamins and essential fatty acids. Yan. So ano po yung benefits ng noni? Maganda po ang ating noni kasi meron siyang benefit against hormonal acne. Di ba? Alam natin yung iba sabi lang pag nagdadalaga na, nagbibinata na, at tinitigyawat na. So, maganda po ang ating noni, yung ating morinda, para sa bakterya na nagkukos ng ating mga pimples. Yung mga talagang mga pimples na namamaga. Meron siyang benefit for hormonal acne. Maganda din po ang benefit ng ating noni for wound healing. Kasi po siya ay nakaka-accelerate ng healing process kung may mga sugat kayo. Kung tayo umiinom regularly ng morinda, mas madali pong gumaling at magkaroon na ng scars o yung peklat na yung ating sugat. Okay, ano pang benefits niya? Yung vitamin B absorption. So, essential po sa ating katawan na pag may mga vitamins, kailangan may tamang minerals din po kasi hindi pwedeng vitamins lang ng vitamins. Pagka ang vitamins mo walang kasamang minerals, hindi po yan ma-absorb. So, Sinoni also facilitates absorption of vitamin B, which is alam naman natin, ang vitamin B natin, essential po ito sa mga nerves natin, sa digestion natin, sa immune system natin. Maski sa kagandahan ng ating mga skin, importante po ang vitamin B. So, our Morinda helps facilitate absorption ng vitamin B. Morinda also strengthens our immune system kasi nga po may mga flavonoids yan, may triterpenes po yan. So pag pinalalakas niya ang ating immune system, pinalalakas niya yung panlaban natin sa mga infection, pinalalakas niya yung panlaban natin sa mga tinatawag nating mga inflammatory diseases kagaya ng cancer, yung pagkakaroon ng tumors. At since antioxidant siya, may panglaban tayo sa mga free radicals na pwedeng sumira sa ating katawan. Alam naman natin mga free radicals na yan, once they act with our body, bumibilis ang aging process natin at kaya mga cells natin pwedeng maging cancer, pwedeng maging tumors. So sa ating pong Morinda, mapipigilan natin to. Meron tayong protection against these chronic illnesses. Yan. It also improves PCOS. Ito isa sa mga questions kahapon. Maganda ba yung Morinda para sa PCOS? So ano ba magandang product natin for PCOS? Ito po yung Morinda natin, maganda siya sa PCOS. Isa po sa nakita nila na isang common issue sa PCOS is yung pong magkakaroon ng blood clots. Yan yung problema ng isang problema sa PCOS, yung mabagal na blood circulation. Kaya nagkakaroon ng bukol-bukol sa mga ovaries ng kababaihan. So, ang noni po, ini-improve niya ang blood circulation at meron siyang anti-tumor at saka anti-cancer properties. At maganda rin po siya sa pag-improve ng female hormones. So maganda po ang ating noni for PCOS. And of course, may antimicrobial at saka antiseptic activity po siya. Antifungal, ibig sabihin, maganda po siya sa ating mga protection sa infection sa ating katawan. And of course, yung antioxidant activity po niya, ito po yung isa sa mga tinatawag nating strength ng noni because meron siyang yung mga pycnogenol na yan, vitamin C na yan. Ito po yung isa sa mga known antioxidants that prevents cancer. Yung mga pamamaga, yung mga merong problema sa ovaries. Actually, maganda rin po ito sa may problema sa prostate. So, ibig sabihin, hindi lang ito pang babae. Pwede rin po ito sa mga kalalakihan. Because of yung mga pycnogenol na yan,
Yan po yung magandang anti-inflammatory at saka anti-cancer. Okay? So, maganda rin po siya pampababa ng cholesterol, which is tama-tama sa mga kababaihan kasi sinasabi doon sa statistic natin, ang mga kababaihan daw mas prone sa pagtaas ng mga lipids. So, si noni po nakakatulong makapagpababa ng ating bad cholesterol, yung low density lipoproteins na yan. Yan po yung tinatawag nating bad cholesterol. And then, ito din po, meron siyang tinatawag na anti-arthritic activity. Pag dahil po sa mga flavonoids at saka polyphenols, nakakatulong po siyang makablock ng tinatawag nating inflammatory pathways at saka pain pathways. Kasi po iba yung pathway ng pamamaga, iba yung pathway ng kirot. Itong mga flavonoids na to at saka mga polyphenols po na to sa ating noni, yan po yung nakakatulong na makapigil dun sa mga pamamaga kagaya sa rheuma, sa gout, sa osteoarthritis, at even po yung pain process, kaya nga iba, di ba, meron tayong tinatawag na mga COX inhibitor. Yan po yung COX ay isa sa mga pain pathways na tutulungan din pong mapigil ng noni yan through the polyphenols and the flavonoids. And then ito yung anti-cancer activity kasi meron din po tayong polysaccharide sa ating noni. Itong glycosaminoglycan, ito po yung polysaccharide dito. Alam natin ang ating polysaccharide ay pagkain ng ating immune system. So, ang noni po maganda rin pangtulong anti-cancer in terms of strengthening our immune system. So, specifically maganda po siya sa mga colon cancer, even nga sabi ko nga sa prostate cancer, maganda rin po siya. Meron siyang anti-angiogenic effect. So, anong ibig sabihin ng anti-angiogenic effect? Ang mga tumors po kasi merong kakayahan na magtubo o magkaroon ng bagong mga ugat. Kaya mabilis itong kumalat. Yung noni po, pinipigilan niya yung pag-uugat ng mga cancer cells. Kaya ito po napipigilan niyang kumalat. Yung tinatag nating metastasis. Napipigilan po nung alizarin sa ating noni o sa murinda yung pagdami ng ugat ng mga cancer cells. So, napipigilan po niya yung tinatawag nating metastasis. Okay? Ito pa maganda pala yung apoptosis. Yung apoptosis po, ibig sabihin, pagka nababad yung cancer cells sa presence ng active ingredients ng noni, itong limonene na to ay sila yung mga flavonoids yan. Pag sinabi mong apoptosis, ibig sabihin is self-death. Kusang namamatay yung cancer cells. So, yan po yung isa sa benefit ng ating noni. Okay, anti-diabetic, it also improves yung secretion ng insulin ng ating beta cells sa ating pancreas. So, nakakatulong po siya na gumanda at mag-improve yung ating tinatawag na blood sugar levels. Again, meron din siyang quercetin. Ang quercetin po, aside from being a strong antioxidant, maganda rin po ang effect niya sa brain circulation o blood circulation sa ating brain. So, si noni po also enhances memory at saka na meron din po siyang effect para magkaroon tayo ng tinatawag nating anti-stress at saka anti-anxiety benefit. Yan, anxiolytic po siya. Ibig sabihin, nakakababa siya ng mga stress. So, both yung ating noni morinda at saka yung ating potency ay nakakatulong both sa males and females para ma-overcome yung mga stress at anxiety situation natin. So, maganda rin po ang ating noni in terms of mental health. Okay, analgesic activity, ito po yung pang-alis ng mga pain natin. At nakakatulong din po siya sa ating sikmura. Meron siyang action para pigilan yung pagbuhos ng acid parang mga ranitidine tsaka lansoprazole. Ito po ay mga tinatawag nating H2 blockers at saka proton pump inhibitors. Ito po yung pumipigil ng buhos ng asido sa ating sikmura. So si noni po o yung morinda, nakakatulong din po makapigil ng acidity sa ating sikmura. And then nakakatulong din po siya
as anti-emetic, yung pagka nasusuka ka, pampaalis ng parang feeling mo ng pagsusuka, yung nausea, nakakatulong po siya. Maganda rin po siya sa gout kasi po ay merong anti-inflammatory. Psoriasis kasi po siya ay immune modulation, ibig sabihin natitimpla niya yung lakas ng ating immune system kaya hindi siya nagiging masyadong active para kalabanin yung sarili. And then, of course, meron siyang antiviral at saka antiparasitic activity. Maganda rin po siya sa ating TB bacteria. Nakakatulong po. Although we do not espouse na ang gamot natin sa TB ay nila, pero nakakatulong po siya sa ating anti-TB regimen. So these are just studies wherein pinakita na maganda pang tulong ang ating morinda sa TB treatment. So ito pa isang ating product, ito yung Moringzyme. Meron po tang morinda at saka ito may kasamang mga enzymes to promote better digestion at saka better absorption ng ating mga nutrients. So far yun po yung ating mga products na pwedeng tumulong para sa kalusugan ng both kalalakihan at saka kababaihan. And we hope na makita natin na hindi tayo kailangan dumating doon sa portion ng pagkakasakit. Bago pa tayo magkasakit, we can already start taking our supplements para po tayo ay maiwasan natin dumating doon sa punto na manghina at masira yung function ng ating katawan. Isa lang po yung ating katawan, kay lalaki ka, kay babae ka, whether statistics shows na mas mahaba ang buhay ng babae o mahaba ang buhay ng lalaki, these are just statistics. Ang haba po ng buhay natin at ang kagandahan ng kalusugan po natin ay nakadepende po sa atin. Let us not rely on statistics. Let us take on the responsibility of maintaining good health and prolonging our lives. So magtulong-tulong po tayo kasama ng DXN so that we can promote good health both for the male and female gender and also those in between. Of course, again, ito po yung inyong Dr. Danilo Sadsad, thanking you for the privilege and pleasure of helping each and every one of us benefit from the products of DXN. Again, good morning and thank you very much. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.